Sa kasalukuyang kalagayan ng mundo na puno ng kaguluhan at tumitinding mga alalahanin sa buhay, naghahangad ang tao ng kapayapaan. Para kay Juvian, nahanap niya ito nang malaman niya ang tungkol sa Iglesia ni Cristo. Ako po ay galing sa religion na Roman Catholic. Tapos nung lumaki po ako, nalipat po ako sa lola ko. Siya po ay Christian, born again Christian. So yung mga teachings doon po na-adapt ko and nag-transfer po ako sa ganong religion. Kaya lang po habang lumalaki po ako, parang contradicting na po yung mga naituturo nila. Kagaya na po nung may mga sineselebrate kami na dapat hindi naman sineselebrate kasi wala naman po sa Biblia. So, nung lumaki po, nung naintindihan ko po yun, parang nahiwalay po ako sa teachings na yun. Mas nag-focus po ako sa school. Mas inano ko po na makagraduate agad, makapasa ng board exam. Kaya lang po, habang nag-journey ako sa ganung path, parang may kulang po talaga. Parang may chaos na hindi ko malaman. Napag-desisyonan ko pong sumama dun sa kaibigan ko nung nakausap ko po siya one time. Binigyan ko na po ng chance. Sabi ko, isama niya ako sa pagsamba. Tapos nakapakinig na po ako ng mga aral. Nakita rin ng mag-asawang Brian at Mary Rose Santiago ang naging kaibahan ng kanilang buhay nang nagpasa silang umanib sa Iglesia ni Cristo. Noong hindi pa po kami kaanib sa Iglesia ni Cristo, na once na maharap po namin yung mga problema, lalo na yung mabibigat, talagang sumusuko yung damdamin namin, talagang nakakagawa po kami ng labag na kalooban ng Diyos. Hindi katulad po ngayon na may problema po kami pinagdadaanan, pero dinadaan po namin sa panalangin sa Ama at sa Panginoong Jesucristo. Masasabi ko po ngayon na napakalaki po ng tiwala namin sa Panginoon Diyos. At yung buhay namin talagang sa Kanya ko na pinaubaya yung kung ano yung darating na problema sa amin, ipapanalangin na lang po namin sa Panginoon Diyos. Hindi man nila naiwasan ang mga pagsubok at pag-uusig bunga ng kanilang pag-anib sa iglesia. Nanindigan sila na matapos ang proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Sa una po talaga may mga hadlang po. Lalo na po yung nagpaalam po ko sa mga magulang ko. Una po talaga ayaw nila. Pero nung nakausap ko naman sila na, parang doon po ako papanatag, yun po ang sabi nila. Pumayag naman po sila. Pangalawa po sa trabaho po, kasi yung trabaho ko po, medyo strict po talaga yung shift namin, kaya pinagsisiksik ko po talaga sa schedule ko. Pero sa awa po ng Diyos na itawid ko naman po lahat. Kasi nung natry ko po talagang sumamba, iba po kasi talaga yung parang peace na nabigay sa akin. Kaya kung ititigil ko po yun, babalik na naman po ako dun sa chaos na pinanggalingan ko. Kaya as much as possible po, tinatry ko po talaga yung best ko na sumamba po. Ang mga nasa proseso po ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo ay hindi po nahahadlangan ng anumang mga pagsubok, ng anumang mga pag-uusig, sapagkat lubos po nilang sinasampalatayanan kung ano po ang itinuro ng ating pong tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, na ito po naman ang siyang kalooban ng ating Panginoon Diyos na manghawak sa mga aral mula po sa Biblia at panghawakang mahigpit ang katotohanan, ang kahalalan, lalo pa pong pakamahalin at pag-ibayuhin pa ang pagsisikap na patuloy na makapagbigay kasiyahan po sa ating Panginoon Diyos anuman ang mangyari, sapagkat lubos nilang sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo po, dito lamang matatamo ang pangakong kaligtasan. Kabilang sila sa maraming mga tumanggap ng banal na bautismo sa distrito ng Caloocan North. Ang banal na okasyon na ito ay pinangasiwaan ng kapatid na Ariel Barzaga, tagapangasiwa ng distrito, at isinagawa sa gusaling sambahan ng lokal ng Bagong Silang 9. Isang hindi malilimutang karanasan para sa kanila ang pagkakataong ito. Ito ang kanilang babaunin sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Napakasaya. Papangako mo sa sarili mo na maglilingkod ka sa Diyos na buong puso. Na magtitiwala ka sa Kanya, lalo na ngayon kung marami tayong problema, magulo ang mundo, lalo tayong mag-pray, lalo tayong magsikip sa panalangin. Ninanais po namin mag-asawa na yung
lalo na po ganap na kaming Iglesia ni Cristo, yung syempre po yung mga anak namin, lalong-lalo na yung mga anak namin na maisama din namin dito sa Iglesia ni Cristo. Worth it po lahat ng sakripisyo ko na hanggang sa pagbautismo po kasi yung mindset ko po, iba na po talaga dun sa dati. Nagbago na po talaga yung pananaw ko and yung peace of mind po talaga, iba na po talaga. Pinapanalangin ko rin po na yung magulang ko, yung kapatid ko, na maisama ko rin po sila sa Iglesia ni Cristo.